So ito, kung nakikita po ninyo, ito ay isang Madre de Agua, kung saan ito yung paborito sa ating mga manok. At maganda ito na maging i-mix natin sa mga feeds as organic. Ayan. Pero ang problema natin ganito, kulang kasi ito. So hindi siya gaano kadami. So sa mga nagtatanong bakit hindi ako nagmix ng mga down or mga organic feeds, number one, wala, kulang. Pero kung meron sanang i-mix ng ganito, mas maganda sana. Okay, kasi yung mga alaga kasi natin is native kasi. So kung kukunin kasi natin ito, wala nang matitira. So every time pag tanghaling tapat, medyo mainit ang panahon, ito na lang, direct ko na lang pinapakain sa ating mga manok na hindi na hinahalo sa feeds. Ayan sila. Sige yan. So that's why ngayon purong feeds tayo. Okay, so ngayon magpakain tayo sa ating mga manok. Yan ang ating mga zampin. So yan po ang ating mga manok dito sa range area. So nagtataka kayo, zampin ang nandito pero mayroong ibang kulay yan. Mga shamu asin natin yan. So nilagay ko lang sila muna dito dahil hindi pa naman yan mangingitlog. So pag abot nila ng 6 months, kukunin na natin yan, ilipat natin sa mga breeding pen para mag-produce tayo ng mga purebred zampin and basilan. Okay, puwera na lang siguro kung may nag-order sa atin ng tulad ng heritage cross sa mga basilan. Okay, so yan, pinapakain natin sa kila. Paminsan-minsan may natitirang kanin sa bahay, yan yung minimix natin. Tapos yung feeds nila binabawasan natin. Okay, so speaking sa sa organic feeds, pinakamaganda yan sa ating mga native na mga manok. Kaso wala no choice tayo. Okay, so pinapakain lang natin yan kapag diretso na, hindi na natin anong tawag yan, hinahalo sa mga feeds. Lalo ngayon kung marami kang order, para sa akin advantage talaga kung mga pure feeds ang inyong ipakain sa inyong mga native na manok. Sa ngayon daming order natin ngayon pero yun ang maganda, pure feeds. Itong mga manok ito, hindi ito nasanay sa mga organic. Pwede na lang sa mga sa mga zampin yan, sanay sila. Kasi doon sa pinagkukunan natin diyan sa mga registered breeder talaga ng mga zampin, nasanay sila doon kasi na may halo mga organic na mga feeds. So sa mga nagtatanong pala na bakit hindi tayo nagmix ng ng mga organic, isa lang ang sagot niyan, kulang. Wala tayo niyan, wala tayong natanim na mga Madre de Agua or anumang mga dahon na pwede sa ating mga native chicken. Pero ang pinaka-importanting tanong ngayon, kumikita ba tayo sa pag-alaga ng mga native na manok kahit mga pure feeds ang ating ginagamit? Actually, oo. Napakita ko na magkano yung gastos at yung net natin, magkano yung net natin dito sa pag-alaga ng native na mga manok. Pinakita na natin kasi lahat ng gastos natin dito ay anong tawag dyan, nililista naman natin. So may kita pa rin kahit mga pure feeds ito. So yan, ito din po yung ating mga basilan yan. Mostly pure feeds talaga tayo. Kasi kung marami lang sana mga i-mix na mga organic, mas malaking tipid sana sa feeds. Pero wala no choice. So after nito by the way, sa breeding natin ng mga basilan, ay kukunin na natin yung mga basilan na mga roster natin yan para mag crossbreed tayo ng Black Australorp lalaki, tapos ito mga basilan i-cross natin sa Black Australorp kasi merong nag-order sa atin. Okay. So talagang masarap mag-alaga po ng mga native na mga manok knowing na sa katapusan sa paglista po natin may napapala ka dito, may kita ka. Okay, para at least mapa-improve natin yung ating manukan kung ano po yung mga kulang. Pero nung una sa pag-alaga natin ng mga manok,
puro tayo abono, no? Puro tayo palabas ng pira, gastos. Ang daming kailangan. Pero pag medyo matagal-tagal na, yan. Dandahan ng makabawi tayo. Number 1 talaga na kailangan mo, yung incubator. Kung wala ka niyan, talagang napakahirap. Kung magpalimlim lang ang asahan, yung inahin yung mag-alaga sa kanilang mga sisiw, medyo mahirapan ka. To 4-6. Supposed to be dito is 1:7, pero meron tayong ano, kinuha natin yung isa kasi maglimlim siya kahit walang mga itlog. So ganoon na po ang mga native na mga manok. But sa darating na panahon, mag-ano tayo, ilagay natin to sa mga parang may mga rinse area ang ating mga basilan, sambin, ganon. So ito mga basilan, yung isa naglimlim na, yung isa yan o. Palinisan natin itong mga breeding pin nila. Yan, basilan. So ito gawin natin ngayon, diretso na lang natin i-ano nila, pakain itong mga dahon sa ating mga manok kasi mga native sila. So kailangan nila na mga dahon-dahon, hindi lang purong feeds. So yung ating sistema, hindi natin direct na minimix sa feeds, direct natin na ibigay sa kanila yung mga dahon. Lalo na yung sa mga breeding pin natin dito, kailangan meron silang ganito. Subukan na natin yung ating black astronaut. Pakainin ng dahon. Oh. Sa inyo, dalawa. Yan yung i-cross natin sa ano, sa mga basilan natin. Okay. Dito mga basilan. Tapos i-pull out natin itong mga rooster pag once mag-start na tayo sa breeding ng mga basilan at saka black astral. Kita po. May daw picture. Sulubay. Ayan ko. Pero makita. May picture ba? Makita ba rin nga na ano eh? Kita man. So, gustong-gusto nila ng ganito. At isa pa, hindi lang kasi manok yung ginagawa natin. That's why hindi tayo makapag-prepare ng ganito. So, marami pa tayong ginagawa sa ating buhay kaya mahirap mag-mix ng mga organic feeds. Pero kung meron lang sana, mas maganda. Ganyan lang, direct lang natin na pinapakain sa kanila yung mga dahon. Okay, so sa mga nagtatanong, yun lang po yung ating mga sagot kung bakit hindi tayo nag-mix ng mga organic sa ating mga feeds. Okay?